Pag-usapan naman natin ang sikreto ng ibang mga kababaihan kung bakit nga ba kinakabaliwan sila ng mga lalaki. Alright? So, minsan natatanong nyo ba sa inyong sarili na, bakit kaya itong si ganon? Bakit kaya itong si kumare? Talagang hinahabol lang kanyang asawa. O bakit kaya itong si kaibigan? Ang daming nagkakagusto. Bakit palaging ang daming nagiging baliw sa babaeng na to? So, yun ang ating pag-uusapan ngayon mga kamamay. Ano nga ba yung mga dahilan na yan? Yan ba ay sinadya? O yan ba ay unexpected lang na talagang ginagawa ng babae, hindi niya napapansin, pero unexpected din na talagang ang dami ng humahabol sa kanya. So pag-uusapan natin dyan at i-share ko po sa inyo yung mga bagay na ginagawa nila, although hindi niyo napapansin, pero ito po talaga yung mga bagay na talagang ginagawa nila kung bakit maraming mga kalalakihan o yung mga partner nila, yung mga jowa nila ay talagang baliw na baliw sa kanila. Pero bago po natin to simulan, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga kwentuhan natin ganito, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. Alright? Kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, maraming salamat po sa inyo at napakalaki po ng tulong yan pagdating dito sa ating munting channel. Kung handa na po kayo, simulan na po kaagad natin ito. So ano nga ba yung mga sikreto kung bakit kinakabaliwan ang isang babae ng isang lalaki? So number 1, kasi mas nagpo-focus sila sa kanilang sarili at hindi sa mga lalaki. Lagi niyong tatandaan mga kamamay, ang isang mabangong bulaklak, yan po ay hindi naghahabol sa mga bubuyog. Instead na siya ay maghabol sa mga bubuyog, mas pinapabango niya ang kanyang sarili. Mas pinapaganda niya ang kanyang sarili. So anong nangyayari? Kung nakafocus siya sa kanyang sarili at hindi sa mga lalaki, sila mismo ang lalapit. Mga bubuyog ngayon ang lalapit. Ganon din po sa isang babae. Kung ang isang babae ay focus sa kanyang sarili, sa pag-aayos, sa pag-i-improve ng kanyang sarili, kusa po nalalapit. Kusa po nadudumugin siya ng maraming kalalakihan. Ganon lang kasimple mga kamamay. Alright? So next, dahil mataas po ang kumpiyansa nila sa kanilang sarili at kaya po nilang dalhin ito. Bilang isang babae mga kamamay, napakahalaga po nito. Halos marami ring mga kababaihan ang hindi po kayang gawin ito. Kamamay, anong ibig mong sabihin? Kapag ikaw po yung babaeng mimiha-miha, anong ibig sabihin nito? Tatahi-tahimik, mahiyain. Doon po bumababa ang self-confidence ng isang babae. Yung tipong maganda na sana yung babae kaso mahiyain. Maganda na sana yung babae kaso kulang sa kumpiyansa sa sarili eh. Sayang naman. Pero kung ikaw yung babaeng merong konting ganda, kahit konting ganda, yung pagiging self-confidence po ninyo o yung pagiging mataas o kumpiyansa nyo po sa inyong sarili, yung po ang magdadala ng buong ikaw. Okay? Ika nga nung iba, kahit maganda yung isang babae pero yung isa naman mas mataas ang kumpiyansa sa sarili, mas dinadaig pagdating sa datingan, sa aura, yung isang magandang babae. Tatandaan nyo yan mga kamamay. Kung ikaw ay isang babaeng magaling magsalita, kaya mong humarap, tumingin ng direkta sa iyong kausap, lalaki man yan o kung sino, nandoon po yung self-confidence na tinatawag. At dyan po andyan po yung kagandahan ng isang babae. Dyan po marami ang nababaliw. Kasi hindi ka mahiyain eh. Kaya mong tumindig sa sarili mong mga paa. Kaya mong humarap sa tao. At pagka ganun po ang isang babae, hahangaan ka ng maraming tao. At doon po nadidevelop, na marami po ang magiging baliw sa isang babae na yon. Yung babaeng may mataas na kumpiyansa sa kanyang sarili, mas marami ang na-attract, mas marami ang humahanga. Kumpara doon sa mga babaeng, ganda lang ang baon, ganda lang ang meron. Alright, so maliwanag tayo. Ano po? Dapat kayo po yung babaeng may mataas na kumpiyansa sa sarili, at the same time, kaya nyo po itong dalahin. So next, dahil sa marunong din po silang makinig kapag may problema. Alright, so yung mga babaeng willing makinig, willing umintindi, o yung may emotional intelligence, ika nga, may concern sa problema ng isang lalaki, marunong makinig, marunong umunawa ng sitwasyon, ng pinagdadaanan, kayo po talaga ang dahilan kung bakit marami ang nababaliw na lalaki sa inyo. May emotional intelligence po kayo, nakakaintindi po kayo, may concern po kayo, marunong po kayong makinig. Yung pakikinig po kasi, pagdating sa isang tao, pagdating sa isang lalaki o kung kanino man, talagang nakaka-relax po yan, nakakagaan po ng damdamin, lalo na kung problema po ang isinasangguni sa inyo. Pero kung kayo po yung babae na lalapit sa inyo yung lalaki, yung partner ninyo, pero pasok dito, labas lang dito, okay, oo lang kayo ng oo, pero hindi nyo inuunawa,
ay talagang mawawalan po, okay, ng interes sa inyo yung lalaki. Maaalis po ang pagiging baliw sa inyo ng isang lalaki kapag ganyan. Lagi ko lang payo at advice sa inyo mga kamamay, kailangan marunong kayong makinig kung may sinasabing problema, lalo na pagdating sa inyong asawa, sa inyong jowa, pakinggan niyo po yan. Kasi pagka nakikinig po kayo sa kanila, so lumalakas po ang kanilang loob para harapin yung mga problema na yun hanggang sa ma-overcome po nila. At sa ganyang paraan, pasasalamatan ka ng isang lalaki. Salamat sa tulong, salamat sa pakikinig, at doon kanila mas kababaliwan, mas hahanapin, mas hahabulin pa. Alright, so maliwanag tayo dito, mga kamamay. So next, dahil sa alam po nila ang halaga nila. Yes, mga kamamay, simple lang po ito pero napakalaki po ng impact nito pagdating sa isang lalaki. Ang isang babae po, mga kamamay, na alam, okay, po nila ang kanilang halaga pagdating sa isang relasyon ay madalas na kinakabaliwan ng isang lalaki. Yung tipong hindi mo po pwedeng saktan tong babae na to kasi anytime, pagka nalaman nito na inaabuso mo siya, lagi ka nang bababae, hindi ka na nagpaparamdam ng pagmamahal, willing siyang lumayo. Willing siyang iwanan ka. Willing siyang mag-no contact rule. Kasi nga may respeto mas mahal nito ang sarili nito pagdating sa iyo. Yan palagi ang kanilang motto. Kung kaya't hindi mo po pwedeng basta-basta na lang sasaktan, basta-basta na lang lolokohin, gagaguhin tong babae na to kasi nga mas mahal niya ang sarili niya kaysa sa iyo. Mas pinipili niyang irespeto ang kanyang sarili kaysa magtiis sa iyo. Kaysa tiisin ang panluloko mo, tiisin ang pagsisinungaling mo, mas pipiliin niyang lumayo sa iyo. Mas pipiliin niyang hiwalayan ka kasi nga alam niya ang halaga niya. Alam niya ang worth niya pagdating sa isang relasyon. So, mahalaga po yun, mga kamamay. Yan po yung mga babaeng hinahabol talaga. Yan po talaga yung mga babaeng inirerespeto talaga at talagang kinakabaliwan. Yung mga babaeng alam nila ang value, alam nilang irespeto ang kanilang sarili pagdating sa isang relasyon. Right? So, maliwanag po tayo. So, next. Dahil hindi rin sila sakit sa ulo at masarap silang kasama at kausap. Alright, mga kamamay, kung kayo po yung mga babaeng ganito, yung hindi po kayo toxic, hindi po kayo yung palaging nagdadala ng stress sa inyong relasyon, madalas kayo po yung mga babaeng kinakabaliwan. Tapos, ang sarap niyo pang kasama, ang sarap niyo pang kausap, tawa lang ng tawa sa inyong relasyon, halos parang wala kayong nagiging problema. Kasi madalas tinatawanan niyo lang yung problema Madalas nasusolusyonan kaagad. Yan po yung mga babaeng talagang kinakabaliwan. Okay, hindi kayo sakit sa ulo kumpara doon sa mga babae na tumalikod ka lang kung sino-sino ng mga lalaki ang kausap. Tumalikod ka lang kung sino-sino ng lalaking kachat. Sinabi mo na nagsiselos ka doon sa lalaki na yon, ayaw pang bitawan. Kaya nagkakagalit Kaya nagkakaaway-away Dahil sa mga babae o sa mga ugali ng babae na hindi po nila inaalis. Sinabihan ka na ng partner mong lalaki na wag mo nang i-chat-chat yan kasi iba ang kutob ko dyan Nagdududa ako Tapos lagi nyo pang kachat yung mga best friend din nyo noon. Okay, bilang isang lalaki, mga kamamay, dapat pag pumasok po kayo sa isang relasyon, lahat ng mga lalaking kaibigan ninyo, kachat ninyo, kahit hindi sabihin ng isang lalaki, dapat po inaalis po ninyo yan. Okay? Dapat po nagiging transparent kayo pagdating sa kanila. Kasi kung mahal nyo talaga yung isang lalaki, dapat inaalis nyo na po yung mga contact ninyong lalaki. Lalaki din po yung mga partner ninyo. Kung ano man yung nakikita nila sa inyo, dapat nakikinig kayo. Hindi kayo yung nagpapaliwanag pa sa kanila. Baby, si ano lang naman to. Baby, ito naman yung ex ko na naman to, baby. Wala ka nang dapat ipagkaselos, may tinatanong lang sa akin. Masyado ka namang nagagalit, ex ko lang to. Kaya nga asawa kita ngayon, di ba? Mas pinili kita kaysa dito. Mga girls naman, huwag na kayong magdahilan pa ng ganyan. Huwag na kayong magsalita pa ng ganyan kung alam mong yan ang pagsisimulan ng inyong away. Sa halip na makinig na lang kayo sa kanila, huwag na kayong dumipensa kasi mga lalaki yan Alam nila yung kanilang kutob, yung kanilang hinala. Gusto nyo palagi na mas nag-aaway pa kayo kaysa makinig na lang. Ano ba? Mahal nyo ba sila? O mas mahalaga sa inyo yung mga nakakachat yung ganyan? Kaya please, hanggat maaari, mga kamamay, ipakita po ninyo na hindi kayo sakit sa ulo. At syempre, dapat masarap at masaya kayong kasama. Hindi yung wala ang stress. Wala ang sakit sa ulo. Boring naman kayong kasama. Boring naman kayong kausap. Parang wala lang. Parang asawa mo lang talaga. Okay? Hindi man lang kayo nagjo-joke. Hindi man lang kayo tumatawa, ngumingiti. Parang neutral lang. Nakakaboring din po. Kaya dapat paminsan-minsan, mga kamamay, ipakita ninyo na dapat masaya kayong kasama, masarap kayong kausap sa ganyang paraan. Diyan po maraming mga kalalakihan ang nababaliw.
o yung pong talagang hinahabol kayo, talagang iniingat at inaalagaan kayo kasi kumpleto recados na po kayo bilang isang wife material. So ilang muna sa ngayon mga kamamayang ilang mga love advice na sana makatulong sa inyong mga buhay pag-ibig, and sa mga gustong magpa-love advice kagaya nung napakarami nating mga nagpapa-advice, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe muna, mag-like at i-message niyo po ako. Tatawagan ko po kayo at tayo po ang mag-uusap para sa inyong mga problema. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo and goodbye.